Buntag sa tanan. Before ta mag-adto sa ato nga pagtuon sa iyang pulong, okay ra kaon ko sa ning privilege nga maka pasalamat sa inyo ha. No? Usa ni siya sa pinakadako nga blessing sa ako isip usa ka makasasala nga giluwas sa Ginoo nga nahimo nga parte sa inyo nga pamilya. Nadumduman pa nako ang first nga gipaila-ila ko diri sa church nga di na ako mapunggan ang pagkurog sa akong tuhod. Ambot lang karon. Pero so far pasalamat ko sa Ginoo sa 9 months nga nahimo ko nga kabahin sa inyo nga buluhaton. And I don't know kung mao na ni ang last nako nga wali diri sa church kay grasya sa Ginoo iyan akong ipahuman sa ako ang pag-eskwela sa seminary, and last 2 weeks ko na ni sa church, so ako aning kwaon kay wako kabalo kanus ako otro makatindog sa inyong tubangan. Salamat gid ko sa inyong mga kinabuhi og usab dalaygon ang Ginoo sa ato nga takna karon. Ako ang gitahasan nga magdala sa iyang pulong, o kung naamoy mga Biblia palihog ko sa pag-abli sa libro sa Acts. Okay? Acts chapter 2 verse 42 and 47. Acts chapter 2, 42 to 47. So naaman tay PowerPoint, gituyo gid nako nga gamay para nga mag-open tag Bible. Gituyo nako gamay ang ato nga kuan. So Acts chapter 2 verse 42 and 47. Ako una mo basa sa verse 42, sunod mo sa 43, hantod mahuman nato ang last nga verse. Ingon ang pulong sa Ginoo, they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. All the believers were together and had everything in common. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Dungan nato ang verse 47 where they begin. Praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Discovering the biblical measure of a strong church. Discovering the biblical measure of a strong church. Magapray una kita. Father in heaven, we have become before your throne, asking for blessing as we ponder upon your word this morning. And may the Holy Spirit enable us to understand your word and your message for us. We commit to you all these things in Jesus' name. Amen. Again, discovering the biblical measure of a strong church. Okay? Now, our typical idea sa usa ka lig-on nga church is kana bitawng dako ang building. Gwapo ang building, nice ang architecture niya, basta gwapo ang tanan. Apil na po dira ang posible sapian nga mga membro, na ay kaya nga mga membro, professionals ang mga members, daghan kaayo ang congregation, gwapo ang financial nga stability. But is that what really makes a church strong? Mao ba gid na ang atong ilhanan nga ang usa ka iglesia lig-on? That is why this morning we will discover the biblical measure of a strong church. And Acts chapter 2 verse 42 to 47 will reveal to us 4 elements on how to identify if the church is strong. Okay? Now, the word ecclesia is a translation, the word church is a translation of the Greek word ecclesia, and which defined as an assembly. Okay? An assembly, or the called out ones. Ingon gani ni evangelist Kevin Presley, the Church of Christ is not a building,
but rather a congregation of people universally. The word refers to all the saved in Christ, but in a visible, organized, functioning sense. The church is also a local congregation of baptized believers who worship God together, work together in the spread of the gospel. That is the church. So again, sa ayang gi-define ganina na atay gitawag nga local church o universal church. Ang universal church is made up of all believers in Christ, tanan nga mga tumutuo, bisag unsay ang grupo, unsay ang religion, as long as nakadawat sa kay Jesus, he is part of the universal church. And also natay ginatawag nga local church, which is a group of professing believers in Jesus who meet, kanang mag-meet sila sa usa ka place, like sa atong ginahimo karon. We are considered as a local church. And take note, our main focus this morning is all about the local church. Now, since nabal-an naman nato og unsa ang church, unsaon pud nato di ay pag-identify if kani siya nga church is strong. Okay, unsaon nato pag-identify nga kani siya nga church is strong. And our text this morning will reveal to us the first element of a church, of a strong church. Una dira, a strong church is a sound church. Again, a strong church is a sound church. Verse 42, ingon diya ang pulong sa Ginoo, they devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. A strong church must be a sound church. Again, if tanaw nato ang verse 42, makita nato diya ang word nga devoted. Or in other translations, gigamit ang pulong nga continued steadfastly. No, asa man nila gidevote ang ilang kaugalingon or unsa man ning ilang gipadayon. Now, makita nato dira ang pulong, they devoted themselves to the apostles' teachings. Ang mga apostles nga mao ang eyewitnesses, nga mao ang mga partner ni Jesus, nga mao ang mga estudyante ni Jesus, nga mao ang mga disciples ni Jesus during His earthly ministry. Again, they devoted themselves to the teachings of the apostles, as well as to fellowship, as well as to the breaking of bread, and also through prayer. So a strong church must be grounded in the teachings of the apostles. Ang usa ka lig-on nga iglesia, dapat ang iyaha nga dapat rooted siya, no, dapat in line siya sa mga katudloanan sa mga apostoles. If we are going to define the word sound doctrine, makita nato dire, sound doctrine is the teaching that rightly explains what God has revealed to us in His Word, and a theology that is faithful to the teachings of the entire Bible. Kung ang church wala na in line sa katudloanan sa mga apostoles, then I believe dili na sa strong church. Because a strong church must be a sound church. Makita nato diri si Apostol Pablo naghisgot sa mga unsound doctrine no nga iyang na-witness sa sulat niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. Ingon siya diri, for the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit up their own desires, they will gather around them with great number of teachers to say that their itching ears wants to hear. Naghatag og warning si Apostol Pablo about ani mga unsound doctrine, mga katudloanan nga wala na inline sa katudloanan sa Biblia. And that is happening today. Wala lang na nahitabo sa una, it's also happening today. Kay tabo pagyapon na karon nga mga panahon. So if the church no longer teaches what the Bible teaches, it is not a strong church because it's not founded in the Word of God. A strong church
must be a sound church. Daghan kaayo mga sa ingon pa nako last sa prayer meeting na ay mga religious leaders, ginatawag nato, posible mga pastors baka, mga evangelists baka, mga pari baka, or bisag unsa inyong itawag sa ilaha, nga ginagamit ang church as a business center. No, posible karon pa na nimo nadunggan. Pero naay mga leaders sa iglesia nga ang ilahang desire is dili aron magtudlo, maggiya sa mga katawhan, kundi aron sa pagpangwarta. Natay ginatawag ng mga grupo nga dili na gyud sila magsangya og sala. Ano man, all about prosperity, all about blessings. And makita nato, posible mauna ni sila ang gisgutan ni Apostol Pablo, ang mga butang nga gusto lang nila madunggan ang mao'y ilang iwali. I'm not saying nga wrong nga makadungog kag mga positive nga mga encouragement gikan sa pulong sa Ginoo, pero kung diya na lang kapirme and kung i-exaggerate pagid nimo, then there's a problem. If they devoted themselves sa mga butang nga gusto lang nila madunggan, and also if they devoted themselves more on tradition, then that is not a strong church. A strong church must be spiritual sound church, as what 2 Timothy 3:16 to 17 gingon. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Kabalo ko tanan ta diri aware sa nahimo nga viral nga wali. Nga ingon niya dito, dili ang Bible ang pillar of truth. Dili siya maong foundation kundi ang church. Na kung mauna yung itudlo, and there's a big problem. Ingon pagani ni John MacArthur, the basic task of the church is to teach sound doctrine. It is not to give one pastor's opinion, to recite a tear-jerking illustrations that play on the emotions, to raise funds, to present programs and entertainment, or to give weekly devotions. Again, the basic task of the church is to teach sound doctrine. According po sa Osaka quotation, if sound doctrine is given up, the real gospel of redemption by the blood of the Son of God is denied. Worldliness follows. Mga igsuon, kung gatuo ka nga ang iglesia ligon, ayaw basiha sa building. Ayaw basiya sa daghan nga offering. Ayaw ibasi sa daghan nga congregation, daghan nga mga members. Because a strong church must be a sound church. And I praise the Lord. So far, wala man tayo nadunggan nga mga sahip nga katudloanan diri sa Bethel Baptist Church. Naasiguro yung mga lahi nga mga views, pero so far, makita nato ang katudloanan diri nga in line sa Biblia. So fellow believers, let us remain steadfast in our devotion to the apostles' teachings as it strengthens our church. And again, a church must be a sound church. Moving on the second element of the biblical measurement of a strong church, dili lang a strong church must be a sound church, but also a strong church is a serving church. A strong church is a serving church. Verse 44, all the believers were together and everything in common. They sold their property and possessions to give to anyone who had need.
One of the most remarkable nga mga attitudes displayed by the early believers was their willingness to serve one another. Pinakagwapo bitaw nga makita nimo nga ilahang mga kinaiya ba is to serve one another. And reading verse 44, kinsa man ang gihisgutan diya nga mga all believers. Okay? Looking back sa mga sa preceding verses, makita nato diri ang account kung asa ang Holy Spirit nag-fill in sa mga believers during the day of Pentecost, as well as katong nagwali si Pedro, and adunay na convict, adunay nagdawat sa Ginoo, na nadugang 3,000 ka mga kalag. Now makita nato diri mauni sila, no? Mauni sila ang gisgutan ng mga all believers diri. And again, one of the most remarkable attitudes displayed by the early believers was their willingness to serve one another. They started selling their possessions. Posible ba ka, ilaba kang balay, ilaba kang mga mananap, ilahaba kang mga gamit, because they are willing to serve one another. Mauni ang na-witness ni Dr. Luke. Mauni ang nakitaan sa mga early believers ug mauni ang iyang gisulat sa Book of Acts. What if naapod si Dr. Luke diri karon nag-witness sa Bethel Baptist Church? Instead, ang iyang ingon, and all the believers were together and had everything in common. Mga igsoon, basin iya masulat, and 50% of the believers were together and had everything in common. Basig mauna yung masulat mga igsoon, may hinigma. Nganuman, kay dili man tanan willing mag-serve. Kay dili man tanan ga-participate, dili man tanan ga-palayo sa buluhaton. Dili man tanan ga-support. Bisan gani siguro sa pag-ampo na lang, dili ta matabangan sa mga ministry dire. Na kung na-witness ka ni Dr. Luke, ang church karon nato, dili siguro niya matanan, dili siya makaing all believers, 50% of the believers. I'm not saying ibaligya nimo ang tanan nimo kabtangan para makaserve ka sa church. I'm not saying ibaligya nimo ang imong mga gamit unsa ba dira, mag-loan ka kay para lang gid makasupport sa buluhaton. Mga igsoon, daghan kaayo pa maagi nga makaserve ka sa church. RI, need kay tag mga teachers. Okay? Napay outreaches. Napay mga Bible studies. Napay prayer meeting. Napay pangpadaog sa kalag. Daghan kaayo ang ministry nga pwede ka maka-involve sa church. Pastor, wag gid mabaligya. Then okay, na kay pwede matabang bisag wala kay kwarta. Because a strong church is a serving church. A strong church must be a serving church. Again, usa ka quotation nga nakita nako online, the measure of man's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. The measure of a man's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. And sama pa ingon ni Jesus Christ in Mark 10:45, to serve and not to be served. Brothers and sisters in Christ, to be a strong church, we must have the desire to serve one another. Even to those people nga wala pa nakailakan Jesus Christ, it's our duty to serve. Because maunang ginahimo sa usa ka lig-on ug himsog nga simbahan.
Not just a strong church must be a sound church, a strong church must be a serving church, but also a strong church is a sincere church. A strong church is a sincere church. Verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Now after the day of Pentecost, which marks the kaning pagsugod sa pag-fill in sa Holy Spirit sa mga disciples as well as sa mga early believers, wala di nag-stop ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Wala dira nag-undang ang ilang pagserbisyo sa Ginoo. Okay? However, the fellowship they experienced during the convention did not come to an end after it was over. In fact, it only grew stronger. Mas naglig-on ug mas nagbunga noon ang ilahang pagsuporta sa matag usa sa ilang nakit-an nga bag-o nga pagtuo. So sa ilang gibuhat, every day they continued to meet together in the temple courts, and also they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Ang ilang pagserbisyo sa Ginoo wala lang naglast og pila ka adlaw, pila ka bulan, pila ka tuig. Instead, they worship God and learned His Word together. Because a strong church is a sincere church. Sincero ba ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo? Kung pangutan-an ka karon sa Ginoo, sincero ba ka sa pag-serve mo sa kuha? Ambot lang sa atong ikatubag. Kung tanawon siguro nato sa uban nga mga grupo, usahay di moingon ta dili man taga pangumpara pero makumpara gid nato, no? Kung tanawon nato sa lahi nga grupo, seryoso pa sila sa atua. Kita man unta ang naitinuod nga Ginoo, kita man unta ang nagsimba sa Ginoo sa Biblia. Pero nganong ang uban nga mga grupo mas seryoso pa man sa ilang pagserbisyo sa Ginoo. Kita nato sa uban nga mga religion, sugo bira, magluhod, magampo padulong diri. Ang uban, memorize yung gud ang tibuok Quran. Magampo 5 ka beses sa isa ka adlaw. Maghimo og mga butang kay tungod nagtuo sila nga mauni ang pamaagi sa kaluwasan o mauni ang pamaagi mahimot ang Ginoo. Pero sa mga igsoon ni hugma, kung tan-awon nato mas seryoso pa sila sa ilang pagpangalagad sa ilahang Dios kaysa atua. Which is sad. As a member of a local church, unsa man ka ka-sincere sa imong serbisyo sa Ginoo? Enough na ba sa imo ang 3 piece? Pungko, pauli, paminaw? Enough na ba na? Diya ra ba taman ang serbisyo nimo sa Dios? Pangutan-an kas Ginoo, seryoso ka sa pagpangalagad sa kuha? Yes, Lord. Pero panahon sa imuhang kinabuhi diri sa kalibutan, pungko, pauli, paminaw ra gikataman na mauban na ang kinaiya sa usa ka sincere nga anak sa Dios. A strong church must be a sincere church. Malay paganit ta sa atong pagsimba. Pidi paganit nato. Pidi ma-foul paganit ta usahay sa ato ang gituuhan nga kamatuoran. Kay usahay mas palabion nato ang bulaton sa kalibutan kaysa bulaton sa Ginoo. Mga igsuon, mo ba na
ang ilahanan sa usa ka seryoso nga Kristohanon. Again, a strong church is a sincere church. God is not interested in half-hearted commitment, partial obedience, and leftovers of your time and money. We cannot just create our own comfortable or politically correct image of God and worship it. That is idolatry. Dili interesado ang Ginoo sa kung unsa lang imong ma-offer dira. He's interested sa imong pinaka-the best. Pinaka-the best nimo nga time nga mahatag sa iya, pinaka-the best nga money nga mahatag nimo sa iya, pinaka-the best nga worship nga imong ma-offer sa iya ha. That is a strong church. Again, we don't need to be perfect to do good deeds in the world, but we need to be sincere in our efforts. Kung mag-effort na lang ka, seryosuhan na lang pud. Kung mangalagad na lang pud ka sa Ginoo, tinud-an na lang pud. Ayaw ng part-time ra. Ayaw lang og naa kay bakante. Again, let us be serious in our service to God. And brothers and sisters in Christ, the measurement of a strong church is when a church is sincere in their service to God. Because if we are insincere, if dili ta seryoso, dili ta committed in our service to God, then we do not meet the criteria of a strong church. And moving on the last element, in measuring if the church is strong, this one, dili lang a strong church is a sound church, a strong church is a serving church, a strong church is a sincere church, but also a strong church is a saved church. A strong church is a saved church. Verse 47, ingon diri ang pulong sa Ginoo, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Now, while praising God, they also found favor in the sight of men. Makita nato dira, no? Usahay ang ato mga nabalaan sa kuan sa mga Kristohanon during the early times is persecution ra gyud tanan. Pero nabi gyapon panahon nga naagid sila'y pabor sa katawhan. Yung sama kan Jesus during his earthly ministry. Sa time nga naa pa si Jesus sa kalibutan doing miracles, preaching the word, casting demons, daghan ang especially kanibitang mga religious leaders, mga Pharisees, scribes, Sadducees, gusto gid nila ipapatay si Jesus. Kaya nga naman sa ila blasphemy gid ang ginabuhat niya. Pero dili nila mahilabtan si Jesus because he found favor in the sight of men. Kung hilabtan nila si Jesus, mag-revolt man ang katawhan. And the same as sa kung unsa ang na-experience ani nga mga early nga mga believers. Ang resulta sa mga na-witness aning mga tao sa mga believers is favor. And again, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Makita nato dira kung makitaan bitaw sa mga tao sa gawas nga sincere ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sakto atong katudloanan, gaserve ta sa matag usa, makakuha gid tag pabor sa katawhan. Pero kung ilan na lang sige kadunggan diri sa church mga problema, mga lalis, problema sa kwarta, problema sa pastor, problema sa members, problema, then I think makakita ba tagpaboran sa katawhan?
Pero unsa ilang nakitaan? Tungod kay nakita nila nga kini nga mga Kristohanon, sakto ilang katudloanan, gaserve sila sa matag usa, sincere sila sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, then they found favor in the sight of men. And again, a strong church is a saved church. And I believe kaning mga butang atong gitun-an is enough evidence nga kaning mga believers are truly saved. Sa part pa lang gani siguro nga ibaliga ilang kabtangan, no, dako na nga pangutana. Kung dili ka tinod nga luwas, kaya ba rin ka maghatag og support sa mission? Maglisod. Pero kung tinod ka nga luwas, kaya nimo ni pangbuhaton. Again, a strong church is a saved church. Usa sa ilhanan og timaan nga ang iglesia lig-on is in the first place luwas ang naadira. When the church members are saved, they will fulfill the purpose that the Lord has called them to. Can you imagine ang usa ka church nga dili luwas? Imagine na daw, naata diri karon sa church nagtigom pero sayop day ato ang pagtuo. Lisod. Dili magmatter kung linibo ang imong membro, dili magmatter kung pila ka dako, unsa ka dako ang inyong gaka raise nga money sa church, unsa ka gwapo inyong building, if kamong tanan padulong day sa linaw nga kalayo. Huh? What's the point? Unsay pulos sa tanan nga mga kabtangan sa kalibutan kung in the first place padulong day mo kita sa linaw nga kalayo. That is why a strong church must be a saved church. Natin nabalaan mga grupo sa kalibutan nga grabe kadaghan ang membro, grabe kadako ang building. Pero naa ba sila sa sakto? Luwas baka sila? Their fellowship is in vain. Their service is in vain. Their worship is in vain. E nga naman, kay puhon kung makatubang sila sa Ginoon sa ingon ni Jesus, depart from me, for I never knew you. Go to church not for you to be saved. Go to church because that's what makes a saved person does. Ayaw pag-adto sa simbahan kay para ka maluwas. Pag-adto sa simbahan tungod kay mounang ginabuhat sa luwas. A strong church must be a saved church. Ano pa ni Billy Graham? Some people think that going to church on Sunday and owning a dust-covered Bible makes a person Christian. That is not true. Because a Christian is one in whom Christ dwells, and the person's life will give evidence of this. Brothers and sisters in Christ, make sure you belong to Christ. Make sure nga part ka sa body sa lawas ni Kristo. Don't waste your time attending worship services if in the first place wala pa kay relationship with Jesus. Be sure of your salvation. Accept Jesus as your personal Savior and Lord. Repent sa imong mga sala. And again, sayang ang imong pag-ani sa church kung in the first place dili pa kaluwas. Secure your salvation. So a strong church must be a sound church. No, nganong kaniman nga tema ang akong gipili. No, sa among kwan sa mga staff, no, ang usagid sa ato ang tema karon is leadership. Okay?
Gituyon ako nga mao ni ang atuang tun-an karon by the guidance of the Holy Spirit pod leading sa Ginoo, because ingon diri leadership in church is one of the biggest challenges that church is facing, because without strong leadership the church rarely lives out its redemptive potentials. If the church is not strong, then possible the leadership is weak. Ingon pa sa akong giingon sa prayer meeting, if the leaders are unhealthy, then the church is unhealthy. That is why it is very important, brethren in the Lord, nga naata niini nga mga elements. Because mao ni siya ang ilhanan sa usa ka lig-on ug himsog nga simbahan. Let us pray. Father in heaven, we praise and glorify your name. Thank you for the message of your word, which reminds us of what a strong church is. And may you continue to help us apply all the elements we have just studied this morning. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Mayang buntag sa tanan. Thank you, Pastor. Let's pray sa atong paghatag sa atong mga gasa sa Ginoo. Father in heaven, thank you, Lord, for this morning, Ginoo. Salamat. Daghan among natunan karon mahitungod sa how to become a strong church. Ug among pag-ampo, Lord, ni kini magahimong gabay sa among pagalagad sa imo. And also, Lord, this morning we have a privilege of serving you by means of giving our tithes and offerings. We pray, Lord, nga ikaw magapanalangin each and every one of us sa maghahatag, bisan pa sa wala maghahatag, Lord. Masayod kami nga ang buluhaton dako pa o kini mga butangagi no makatabang kini aron mapakailap sa imong pulong. Panalangin ni karon kini among paghimo ni ining paghatag sa among mga ikapulo o gasa diha kanimo. In Christ's name, amen. Nothing
Amen. Ako ang iyon ang tanan sa pagtindog, palihog, and we will sing our doxology. Praise God. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures there below. Praise Him among heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Remain standing as we sing our closing hymn, Who is on the Lord's Side. Who is on the Lord's side? Who will serve the King? Who will be His helpers? Other lives to bring. Who
Ana mo nga langit noon, salamat Ginoo sa imong gihatag kanamo nga panalangin. Ginoo, mga butang Ginoo nga usay wa na madunggan, wa na mahunaan. Pero salamat ka nga buntag Ginoo, na remind kami Ginoo sa imong kaayo sa mga kinabuhi. Tabay kami Ginoo nga mahimo kami nga faithful sa imong atubangan. O dili sa imong atubangan Ginoo, sa tubangan po sa mga tao nga makita na mga kinabuhi Ginoo nga kani imong gibaylo, nga kani imo gataga sa imong gugma, o karon Ginoo imo na kami mga anak. Ginoo, salamat kayo sa kanang mga butang nya. Tabangay kami Ginoo nga kani nga semana ang mga kinabuhi Ginoo matanom sa imong mga kamot, matanom Ginoo sa imong gingarian. Unya kami Ginoo makakapakita og bunga Ginoo nga ang uban Ginoo magasulti nga maayo ikaw sa mga kinabuhi namo. Tabangay kami Ginoo padayon, bigyan imong kaayo Ginoo kanamo adlaw-adlaw. Napasalamatan kanamo Ginoo karon nga buntag sa mahal nga ngalan ni Jesus among Dios sa manluluwas. Amen.